Maagang nagising si Elena Cruz sa maliit niyang inuupahang kwarto sa Maynila. Manipis ang kutsyon na kanyang hinihigaan at ang kisame ay may bahagyang tagas kapag umuulan. Ngunit kahit ganoon ang kanyang kalagayan, hindi niya hinayaang mawala ang pag-asa sa kanyang puso. Hinaplos niya ang lumang bag na matagal na niyang ginagamit. Halos kupas na ang kulay nito. Ngunit maingat pa rin itong iniingatan dahil ito ang unang bag na binili ng kanyang ina bago ito pumanaw. Para sa pangarap mo. Iyon ang huling sinabi ng kanyang ina. Simula noon, ipinangako ni Elena sa sarili na gagawin niya ang lahat upang matupad ang kanyang mga pangarap. Matapos maghanda, naglakad siya papunta sa St. Valencia University, isa sa mga pinakamahal at prestihiyosong paaralan sa lungsod. Hindi siya mayaman, ngunit nakapasok siya doon dahil sa scholarship na nakuha niya matapos makakuha ng mataas na marka sa entrance exam. Pagdating niya sa campus, agad niyang narinig ang mga pabulong na tawanan. "Uy, dumating na yung probinsyana," sabi ng isang babae. "Grabe, pareho pa rin yung bag niya," dagdag pa ng isa. Hindi na bago kay Elena ang ganoong trato. Araw-araw ay naririnig niya mga panlalait na yon. Ngunit imbis na magalit, pinili niyang manahimik. Alam niyang darating ang araw na mapapatunayan niya ang kanyang sarili. Habang papunta siya sa kanyang classroom, nakita niya si Vanessa Monteverde kasama ang kanyang mga kaibigan. Kilala si Vanessa bilang pinakamayamang estudyante sa kanilang batch. Anak siya ng isang makapangyarihang negosyante at sanay na sanay sa marangyang buhay. Napansin agad ni Vanessa si Elena. "Tignan niyo nga," sabi nito habang nakangisi. "Akala ko ba exclusive school ito? Bakit may naliligaw na probinsyana?" Nagtawanan ng kanyang mga kaibigan. Huminto si Elena ngunit hindi siya nagsalita. Tahimik siyang naglalakad papasok ng silid. "Uy, Elena," biglang tawag ni Vanessa. "Sigurado ka bang kaya mong makipagsabayan sa amin?" Ngunit hindi siya sinagot ni Elena. Sa halip ay umupo siya sa kanyang upuan at inilabas ang kanyang mga libro. Sa likod ng silid, may isang lalaking tahimik na nakamasid sa nangyayari. Siya si Adrian Reyes. Hindi siya nakisali sa pagtawa ng iba. Sa halip ay napailing siya habang pinagmamasdan si Elena. Ilang buwan na niyang napapansin ng dalaga. Kahit gaano ito maliitan ng iba, hindi niya kailanman nakita itong sumagot o magalit. Para kay Adrian, kakaiba si Elena. May lakas ito na hindi nakikita ng karamihan. Lumipas ang ilang sandali at pumasok ang kanilang guro. "Class, magkakaroon tayo ng isang napakahalagang exam sa susunod na linggo," sabi ng guro. "Ito ay bahagi ng National Academic Scholarship. Ang makakuha ng pinakamataas na marka ay magkakaroon ng oportunidad na makilala ng ilang malalaking kumpanya." Agad na nagkatinginan ng mga estudyante. Para sa karamihan, malaking oportunidad yon. Ngunit para kay Vanessa, isa lamang itong laro na siguradong siya ang mananalo. "Obviously, ako na naman ang top," bulong niya sa kanyang mga kaibigan. Sa kabilang banda, tahimik lamang si Elena habang nakikinig. Hindi niya iniisip ang kompetisyon. Ang iniisip niya ay ang pangarap niyang makapagpatuloy sa pag-aaral ng walang alalahanin sa pera. Pagkatapos ng klase, nagpunta siya sa library upang mag-aral. Tahimik ang paligid at puno ng mga aklat na matagal na niyang minamahal. Habang nagbabasa siya, may isang taong lumapit sa kanyang mesa. "Ito yung hinahanap mong libro," sabi ng lalaki habang inilalagay ang isang makapal na aklat sa harap niya. Tumingala si Elena at nakita si Adrian. "Salamat," sabi niya ng mahina. Ngumiti si Adrian. "Napansin ko lang na lagi kang nag-aaral dito," sabi niya. "Mukhang seryoso ka sa exam." "Gusto ko lang gawin ang best ko," sagot ni Elena. Hindi na siya nagtanong pa. Ngunit sa loob-loob na Adrian ay hanga siya sa determinasyon ng dalaga. Sa kabilang banda, hindi alam ni Elena na may mas malaking lihim na nakatago sa kanyang nakaraan. Isang lihim na kapag nalaman ng lahat ay magpapabago sa tingin ng mundo sa kanya. Sa isang malaking opisina sa lungsod, may isang matandang lalaki na nakatingin sa lumang larawan ng isang batang babae. "Matagal na kitang hinahanap," bulong niya. Sa kanyang mesa ay may isang dokumento na may nakasulat na pangalan, Elena Cruz. Hindi niya alam kung ito na ba ang batang matagal na niyang hinahanap. Ngunit kung tama ang kanyang hinala, ang simpleng probinsyanang pinagtatawanan sa paaralan
ay maaaring ang tunay na tagapagmana ng isang napakalaking kayamanan. At kapag nalaman ng lahat ng katotohanan, magbabago ang lahat. Lumipas sa mga araw at mabilis na dumating ang araw ng National Academic Scholarship Exam sa St. Valentia University. Maagang nagpunta ang mga estudyante sa campus. Halos lahat ay kinakabahan dahil alam nilang malaking oportunidad ang nakataya sa pagsusulit na yon. Para sa ilan, ito ay isang paraan upang patunayan ng kanilang galing. Para naman sa iba, ito ay isang pagkakataon upang mapansin ng malalaking kumpanya at magkaroon ng magandang kinabukasan. Si Elena Cruz ay dumating na maaga sa paaralan. Hawak niya ang kanyang lumang bag habang naglalakad sa malawak na campus. Tahimik ang kanyang mukha, ngunit sa loob ng kanyang puso ay may kaunting kaba. Hindi dahil sa takot na bumagsak, kundi dahil alam niyang ito ang isa sa pinakamahalagang pagsusulit sa kanyang buhay. Habang papasok siya sa building kung saan gaganapin ang exam, narinig na naman niya ang pamilyar na boses na matagal na niyang naririnig. "Uy, tingnan niyo, dumating na yung probinsyana." Huminto si Elena at nakita si Vanessa Monteverde kasama ang kanyang mga kaibigan. Nakatayo sila sa may hallway habang nagtatawanan. "Akala mo naman, may tsansa siyang manalo." Dagdag ng isa sa mga kaibigan ni Vanessa. Lumapit si Vanessa kay Elena at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. "Sabihin mo nga sa akin," sabi niya habang nakangisi. "Bakit ka pa nag-aaksaya ng oras dito? Kahit mag-aaral ka buong gabi, hindi mo pa rin kami matatalo." Tahimik lamang si Elena. Sanay na siya sa mga salitang yon. Hindi na niya kailangang sagutin. Siguro iniisip niya na kapag nanalo siya sa exam, yayaman na siya. Sabi pa ni Vanessa habang tumatawa. Tumingin lamang si Elena sa kanya. "Hindi ko kailangan maging mayaman," sagot niya ng mahina. "Kailangan ko lang matupad ang pangarap ko." Saglit na natahimik sa Vanessa sa sagot na yon. Ngunit agad din siyang ngumisi. "Tignan natin kung hanggang saan naabot ang pangarap mo," sabi niya bago umalis kasama ang kanyang mga kaibigan. Pumasok si Elena sa exam hall. Malaki ang silid at puno ng mga mesa na may pagitan sa isa't isa. Isa-isa nang umupo ang mga estudyante habang naghahanda ang mga guro. Sa kabilang bahagi ng silid ay nakaupo si Adrian Reyes. Tahimik niyang pinagmamasdan si Elena habang ito ay naghahanap ng kanyang upuan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kakaibang paghanga siyang nararamdaman para sa dalaga. Sa dami ng estudyanteng mayayaman at may kumpiyansa sa paaralang yon, si Elena lamang ang nakikita niyang tunay na determinado. Nang magsimulang ang exam, agad na naging tahimik ang buong silid. Tanging ang tunog ng mga papel at pagsusulat ang maririnig. Ang pagsusulit ay binubuo ng iba't ibang mahihirap na tanong: mathematics, science, logic, at analytical reasoning. Maraming estudyante ang nagsimulang kabahan. Si Vanessa ay nakakunot ang noo habang tinitingnan ng ilang tanong. "Bakit ang hirap ng exam na to?" bulong niya. Sa kabilang banda, si Elena ay kalmado. Isa-isa niyang sinasagutan ang mga tanong. Maraming gabi na siya nag-aaral sa library. Maraming pagkakataon na halos wala na siyang tulog upang maintindihan ang mga aralin. Para sa kanya, ang bawat tanong ay parang isang hakbang papalapit sa kanyang pangarap. Makalipas ang ilang oras, natapos ang exam. Isa-isang lumabas ang mga estudyante sa silid. Sa labas ng building ay agad na nagtipo ng grupo ni Vanessa. "Ako sigurado kung mataas ang score ko," sabi niya habang naglalakad. "Siyempre naman," sagot ng kanyang kaibigan. "Ikaw pa ba?" Bigla niyang napansin si Elena na tahimik na naglalakad palabas ng building. Lumapit siya dito. "Sabihin mo nga," sabi niya. "Maraming tanong ang hindi mo nasagot, ano?" Hindi sumagot si Elena. Napangiti na lamang siya ng bahagya. Mas lalo iyong ikinainis ni Vanessa. "Bakit yung humingiti?" tanong niya. "Wala," sagot ni Elena. "Masaya lang ako dahil ginawa ko ang best ko." Napailing si Vanessa. Para sa kanya, parang katawa-tawa ang ganoong sagot. Sa kabilang banda, lumapit si Adrian kay Elena. "Oh, kumusta ang exam?" kanyang tanong. "Mahaba," sagot ni Elena, habang bahagyang tumatawa. "Pero okay lang," ngumiti si Adrian. "Sigurado akong ginawa mo ang best mo." "Salamat," sagot ni Elena. Hindi nila alam na sa parehong oras, sa isang malaking opisina sa lungsod, may isang grupo ng mga tao na nag-uusap tungkol sa exam na yon. Isang matandang lalaki ang nakaupo sa malaking upuan habang hawak ang isang folder.
Sa loob nito ay may dokumento at impormasyon tungkol sa isang pangalan, Elena Cruz. Tiyakin ninyo kung siya nga ba talaga ang batang matagal na nating hinahanap, sabi ng matandang lalaki. Kung tama ang hinala natin, ang simpleng dalagang ito ay maaaring ang tunay na tagapagmana ng Walker Holdings. Tumango ang kanyang assistant. Maiintindihan na rin natin kung bakit siya napakatalino, sabi nito. Habang nangyayari yon, walang kaalam-alam si Elena sa unti-unti nang gumagalaw ang kapalaran niya. At sa loob lamang ng ilang araw, lalabas ang resulta ng exam na magpapabago sa tingin ng lahat sa kanya. Lalo na mga taong matagal nang minamaliit siya. Lumipas ang ilang araw matapos ang National Academic Scholarship Exam. Ngunit ang buong St. Valencia University ay puno pa rin ng tensyon. Halos lahat ng estudyante ay naghihintay sa lalabas na resulta. Para sa iba, isa lamang itong ordinaryong exam. Ngunit para sa karamihan, lalo na sa mga ambisyosong estudyante, ito ay isang laban ng karangalan. Sa hallway ng main building, ay nagkukumpulan ng mga estudyante habang naghihintay sa announcement board kung saan ilalagay ang resulta. Isa na roon ang grupo ni Vanessa Monteverde. Nakatayo siya habang hawak ang kanyang mamahaling cellphone. Mukhang kampante siya habang nakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan. Sigurado na ako, sabi niya habang nakangisi. Ako na naman ang top. Tumango ang kanyang mga kaibigan. Siyempre naman, sabi ng isa. Ikaw ang pinakamatalino sa batch natin. Sa kabilang banda, si Elena Cruz ay papalapit pa lamang sa building. Hindi siya nagmamadali at tahimik lamang siya naglalakad habang yakap ang kanyang mga libro. Hindi niya masyadong iniisip ang resulta. Ang mahalaga sa kanya ay ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Pagdating niya sa hallway, napansin niya ang napakaraming estudyanteng nagkakagulo sa harap ng announcement board. Nakalabas na ang resulta, sigaw ng isang estudyante. Agad na nagsiksika ng lahat upang makita ang listahan ng mga pangalan. Si Vanessa ay mabilis na lumapit sa board. Hinahanap niya ang kanyang pangalan sa pinakaunang bahagi ng listahan. Ngunit habang binabasa niya ang unang linya, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Nakunot ang kanyang noo. Hindi ito tama, bulong niya. Sa itaas ng listahan ay may nakasulat. Top 1, Elena Cruz. Sandaling natahimik ang buong hallway. Parang walang makapaniwala sa kanilang nakita. Ano? Sabi ng isang estudyante. Si Elena Cruz? Yung probinsyana? Mabilis na kumalat ang bulungan sa paligid. Imposible. Sigurado bang tama ang listahan? Sa gitna ng lahat ng yun ay papalapit si Elena. Hindi pa niya nakikita ang listahan. Nang makarating siya sa harap ng board, napansin niyang lahat ng tao ay nakatingin sa kanya. Para bang may kakaibang nangyayari. Dahan-dahan siyang tumingin sa listahan at doon niya nakita ang kanyang pangalan. Top number 1, Elena Cruz. Saglit siyang napahinto. Hindi siya makapaniwala. Alam niyang ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Ngunit hindi niya inaasahan na siya ang magiging pinakamataas. Sa likod ng mga tao ay nakatayo si Adrian Reyes. Habang nakatingin siya sa listahan, bagya siyang napangiti. Alam niyang may kakaiba kay Elena. Ngunit hindi niya inaasahan na ganito kalaki ang kanyang kakayahan. Congratulations, sabi niya habang lumalapit. Napatingin si Elena sa kanya. Salamat, sagot niya. Sa kabilang banda, si Vanessa ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Hindi ito imposible, sabi niya ng malakas. Lumingon ang lahat sa kanya. Sigurado akong may mali sa exam na ito, dagdag pa niya. Ngunit wala nang nagsalita dahil malinaw ang nakasulat sa listahan. Sa unang pagkakataon, ang dalagang matagal nilang pinagtatawanan ang siyang nanguna sa kanilang lahat. Mas lalo pang nagulat ang mga estudyante nang may dumating na grupo ng mga taong naka-formal na damit sa hallway. Kasama nila ang prinsipal ng paaralan. Excuse us, sabi ng prinsipal. Biglang natahimik ang mga estudyante. Lumapit ang isa sa mga lalaking nakasuit habang hawak ang isang folder. Sinong Elena Cruz? Kanyang tanong. Lahat ng mata ay napunta kay Elena. Bahagya siyang nagulat. Ako po, sagot niya. Nagkatingin na ng mga lalaking nakasuit bago bahagyang ngumiti. Miss Elena, sabi ng isa sa kanila. May nais po sanang makipagkita sa inyo. Mas lalo pang naguluhan ng mga estudyante. May dumating na sasakyan sa labas ng campus para sa inyo, dagdag ng lalaki. Napatingin ang lahat sa labas ng bintana.
Sa parking area ay nakatayo ang isang itim na luxury car na bihirang makita sa paaralan. Nagsimulang magbulungan ng mga estudyante. Para kay Elena yon? Hindi ba siya mahirap? Bakit may naghahanap sa kanya? Sa kabilang banda, si Vanessa ay mas lalong nainis. Hindi niya matanggap na ang taong matagal niyang minamaliit ay biglang naging sentro ng atensyon ng lahat. Si Elena naman ay naguguluhan. Hindi niya alam kung bakit may naghahanap sa kanya. Ngunit habang naglalakad siya palabas ng building kasama ang mga lalaking nakasuot, hindi niya alam na ang araw na iyon ay simula pa lamang ng mas malaking pagbabago sa kanyang buhay. Sa loob ng sasakyan ay naghihintay ang isang matandang lalaki. Matagal na niyang hinahanap ang isang pangalan. At ngayon, maaaring natagpuan na niya ito. Habang papalapit si Elena sa sasakyan, unti-unting nabubuo ang isang katotohanan na magpapabago sa kanyang buhay. Ang simpleng probinsyanang minamaliit ng lahat ay maaaring tagapagmana ng isang napakalaking kayamanan. Habang nakatayo si Elena Cruz sa harap ng itim na luxury car sa labas ng St. Valencia University, ramdam niya ang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit may naghahanap sa kanya, lalo na ang mga taong mukhang galing sa isang malaking kumpanya. Nakatingin sa kanya ang maraming estudyante mula sa bintana ng building. Ang ilan ay nagbubulungan, ang iba naman ay halatang nagtataka. Bakit siyang sinusundo ng ganun sasakyan? Tanong ng isang estudyante. Akala ko ba mahirap lang siya? Sagot ng isa. Sa kabilang banda, si Vanessa Monteverde ay nakatayo sa may hallway habang nakatingin sa nangyayari. Halata sa kanyang mukha ang pagkainis. Imposible. Bulong niya sa sarili. Sigurado akong may kung anong daya yan. Samantala, si Elena ay dahan-dahang lumapit sa sasakyan. Binuksan ng isang lalaking nakasuot ang pinto para sa kanya. Miss Elena, may gustong makipag-usap sa inyo. Sabi nito ng magalang. Nag-alinlangan si Elena ngunit sumakay pa rin siya sa sasakyan. Pagpasok niya sa loob, nakita niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa kabilang upuan. Maayos ang kanyang suot na suit at mukhang may malaking kapangyarihan. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay ang paraan ng kanyang pagtingin kay Elena. Parang matagal na niya itong kilala. Magandang araw, iha. Sabi ng matanda sa malumanay na boses. Magandang araw po, sagot ni Elena. Sandaling natahimik ang loob ng sasakyan. Pagkatapos ay inilabas ng matandang lalaki ang isang lumang larawan mula sa kanyang folder. Sa larawan na may isang batang babae na halos kamukha ni Elena. Ito ba ang iyong ina? Kanyang tanong. Napatingin si Elena sa larawan at agad niyang nakilala ang babae. Opo, sagot niya. Siya po ang mama ko. Napabuntong hininga ang matandang lalaki. Kung ganon, hindi kami nagkamali, sabi niya. Mas lalo pang naguluhan si Elena. Hindi ko po kayo naiintindihan, sabi niya. Tumingin sa kanya ang matanda ng seryoso. Ako si Don Ricardo Walker, chairman ng Walker Holdings, sabi niya. Hindi pamilyar ang pangalan kay Elena, ngunit naramdaman niya ang mahalaga ang sinasabi nito. 20 taon na ang nakalipas, patuloy ng matanda. Nawala ang aking apo matapos ang isang aksidente. Tahimik na nakikinig si Elena. Matagal na namin siyang hinanap, dagdag pa nito. Ngunit wala kaming nahanap na bakas. Pagkatapos ay muli niyang tiningnan si Elena. Hanggang sa nakita namin ang mga record mo. Mas lalo pang bumilis ang tibok ng puso ni Elena. Ang iyong ina ay dating nagtatrabaho sa isa sa aming kumpanya, sabi ng matanda. At base sa lahat ng ebidensya, saglit siyang tumigil. Malaki ang posibilidad na ikaw ang nawawala kong apo. Parang tumigil ang mundo ni Elena sa narinig niya. Ako po? Tanong niya. Tumango ang matandang lalaki. Alam kong mahirap itong paniwalaan, sabi niya. Ngunit nais naming kumpirmahin ito sa pamamagitan ng DNA test. Tahimik si Elena habang iniisip ang lahat ng narinig niya. Lumaki siyang naniwala na isa lamang siyang ordinaryong babae mula sa probinsya. Ngunit ngayon ay may nagsasabi sa kanya na maaaring iba ang kanyang tunay na pinagmulan. Hindi ko po alam kung ano ang sasabihin, mahina niyang sagot. Ngumiti ang matandang lalaki. Hindi mo kailangan magdesisyon ngayon, sabi niya. Gusto ko lamang na malaman mo ang katotohanan. Samantala, sa loob ng St. Valencia University, kumakalat na ang balita tungkol sa nangyari. Sinundo raw si Elena ng mga tao mula sa malaking kumpanya. Mayaman daw pala siya.
Hindi makapaniwala ang maraming estudyante. Si Vanessa naman ay lalong nagagalit. Hindi ako naniniwala. Sabi niya sa kanyang mga kaibigan. Imposibleng mas lamang pa siya sa akin. Sa kabilang banda, si Adrian Reyes ay tahimik lamang na nakaupo sa isang bench sa campus. Iniisip niya ang lahat ng nangyari. Kahit ano pa ang mangyari, isang bagay ang sigurado sa kanya. Hindi nagbago ang tingin niya kay Elena. Para sa kanya, pareho pa rin siyang babae na nagsusumika para sa kanyang pangarap. Samantala, sa loob ng sasakyan ay nakatingin si Elena sa bintana habang iniisip ang lahat. Kung totoo ang sinabi ng matandang lalaki, magbabago ang kanyang buhay. Ngunit hindi iyon ang pinaka-iniisip niya. Ang iniisip niya ay kung paano niya haharapin ang mga taong matagal nang minamaliit siya. Dahil kung mapapatunayan na totoo ang lahat, ang simpleng probinsyanang pinagtatawanan ng lahat ay magiging tagapagmana ng isang napakalaking imperyo. At kapag nangyari yon, walang sinuman sa kanila ang makakatingin mula sa kanya ng pareho. Lumipas ang ilang araw matapos ang kakaibang pagkikita ni Elena Cruz at ng matandang si Don Ricardo Walker. Sa mga araw na yon ay parang hindi mapakali ang isip ni Elena. Maraming tanong ang gumugulo sa kanyang isipan. Posible bang totoo ang sinabi ng matandang lalaki? Posible bang hindi pala siya ang simpleng probinsyanang akala niyang siya? Sa kabilang banda, ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang normal na buhay. Patuloy siyang pumapasok sa St. Valencia University at nag-aaral sa library tulad ng dati. Ngunit may isang bagay na nagbago. Mas marami na ngayong estudyante ang tumitingin sa kanya. Ang iba ay nagtataka. Ang iba naman ay tila nag-iisip kung totoo ba ang kumakalat na balita. Sa isang umaga, habang naglalakad si Elena papunta sa classroom, biglang lumapit sa kanya ang isa sa mga lalaking nakasuot na nakita niya noon. Miss Elena, sabi nito, lumabas na po ang resulta ng DNA test. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Elena. Gusto po kayong makausap ni Chairman Walker. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Sumakay siya muli sa parihong itim na luxury car. Habang papunta siya sa isang malaking gusali sa lungsod, tahimik lamang si Elena habang nakatingin sa bintana. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa loob ng ilang minuto. Pagdating niya sa gusali, agad siyang sinalubong ng mga empleyado. Lahat sila ay magalang na yumuko habang dumadaan siya. Mas lalo siyang naguguluhan. Dinala siya sa isang malaking opisina sa pinakamataas na palapag ng building. Doon ay naghihintay si Don Ricardo. Nakatayo ito malapit sa malaking bintana habang nakatanaw sa lungsod. Nang makita siya nito ay ngumiti ito ng bahagya. Salamat sa pagpunta, Elena, sabi niya. Huminga ng malalim si Elena. May resulta na po ba? Hindi agad sumagot ang matandang lalaki. Sa halip ay inilagay niya ang isang dokumento sa mesa. Ang DNA test ay malinaw, sabi niya. Tama ang aming hinala. Saglit siyang tumigil bago muling nagsalita. Ikaw ang aking apo. Parang tumigil ang oras para kay Elena. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Hindi siya nagsalita. Hindi rin siya gumalaw. Tanging ang tibok ng kanyang puso ang maririnig niya. Lumapit si Don Ricardo sa kanya. Alam kong mahirap itong tanggapin, sabi niya. Ngunit matagal kitang hinanap. Saglit na napatingin si Elena sa larawan ng kanyang ina na nasa mesa. Naalala niya ang lahat ng hirap na kanilang pinagdaanan. Ang mga araw na halos wala silang makain. Ang mga gabing umiiyak ang kanyang ina dahil sa kahirapan. Kung totoo ang lahat, ibig sabihin pala, iyon ang buhay na para sa kanila. Hindi ko kailangan ng kayamanan, mahina niyang sabi. Ngumiti si Don Ricardo. Hindi iyon ang dahilan kung bakit kita hinanap, sagot niya. Hinanap kita dahil pamilya kita. Lumipas ang ilang araw. Kumalat sa St. Valencia University ang balita na may malaking kumpanya ang may kaugnayan kay Elena. Ngunit wala pang nakakaalam ng buong katotohanan. Hanggang sa isang araw, dumating ang maraming mamahaling sasakyan sa campus. Nagulat ang mga estudyante nang makita ang mga taong nakasuot na pumasok sa school. Kasama nila si Don Ricardo. At sa gitna nila, si Elena. Ngunit iba na ang kanyang itsura. Simple pa rin ang kanyang ngiti. Ngunit ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa. Nagtipon ng mga estudyante sa hallway habang nagbubulungan. Bakit parang napakahalaga niya? Ano ba nangyari? Lumapit si Don Ricardo sa principal at nagsalita sa harap ng maraming tao. Gusto kong ipakilala sa inyong lahat, sabi niya. Ang aking apo at ang nag-iisang tagapagmana ng Walker Holdings.
Biglang nagulat ang lahat. Siya si Elena Walker. Parang napako sa kinatatayuan si Vanessa Monteverde. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ang taong matagal niyang pinagtatawanan, ang taong tinatawag niyang probinsyana, ay isang tagapagmana ng isang napakalaking kumpanya. Tahimik ang buong hallway, walang makapagsalita. Samantala si Elena ay nakatingin lamang sa mga taong minsang minamaliit siya. Ngunit wala siyang galit sa kanyang puso. Sa halip ay ngumiti siya. Sa kabilang bahagi ng crowd ay nakatayo si Adrian Reyes. Lumapit ito sa kanya matapos ang announcement. "Congratulations," sabi niya. Ngumiti si Elena. "Salamat." Saglit silang nagkatitigan. Pagkatapos ay sinabi ni Adrian ang matagal na niyang gustong sabihin. "Kahit ano pa ang mangyari," sabi niya, "ikaw pa rin yung Elena na hinahangaan ko." Bahagyang namula si Elena. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng nangyari, naramdaman niyang may isang taong hindi nagbago ang tingin sa kanya. At doon niya naintindihan ang isang mahalagang bagay. Hindi ang kayamanan ng tunay na sukatan ng halaga ng isang tao, kundi ang kabutihan ng puso at ang lakas ng loob na harapin ang lahat ng pagsubok. Ang babaeng minsang minamaliit ng lahat ay ngayon ay isang taong hindi na nila kayang maliitin. At kasabay ng kanyang bagong buhay ay nagsimula rin ang isang bagong pag-ibig.